Hallelujah. Okay. Nais ko pong umpisahan sa magitan ng pagtatanong, bawat isa sa atin ay mayroon po ba kayong mga frustration sa buhay? Of course. Of course, dahil napakarami po yon, ay mayroon kayong mga pinakamalaki naman. What is your biggest frustration in life? So, kayo lamang po ang sasagot niyan. Dahil po ang buhay natin, life is maikli po ang buhay natin. Siyempre, kapag natutunan nyo na yung medyo malapit na tayo, at marami po tayong natutunan. Something interesting to learn, explore, at mayroon po tayong natututunan. But sometimes there are situations na talaga namang ay very annoying. Diba? Minsan nakakainis at hindi natin na-overcome. But today, we'd like to tackle about this frustration. Some frustrating situation in our life na kung minsan ay hindi natin napapansin, tayo po ay nadadala. Okay? So, mayroon pong some frustrating sa buhay po natin. Maaring kayo po yun, maaring yung iba hindi, maaring yung iba naman ay na-overcome na nila. Okay, tingnan po natin kung saan kayo dyan. Some frustrating situation in life. When you want to do something but cannot do. Diba? Minsan mayroon tayong gustong gawin pero hindi natin, maliit man yan o malaki, di ba? Which you have been working out so very hard but parang napakahirap. Okay? You want to do something but cannot do. Maaring kayo po ay mayroon pong miniminti pero hindi nyo ma-attain yun. There are obstacles talaga. Pangalawa is, when you want to do something imposed by others. Ayun na. Magsisimula naman. So there would be nothing frustrating than this, but sometimes there are people who are manipulative. Diba? Now, pag hindi natin sila napagustuhan, ay ira-ira. Tama, mga kapatid? And then, you are frustrated. Pangatlo naman ay, when someone forcefully enters into your boundaries. Ano po yung mga boundaries na yan? Boundaries, Salamat sa binigay ni Mr. Feb, marriage boundaries. There are boundaries in marriage, di ba? And there are boundaries too sa mga trabaho din natin. So, someone who forcefully enters into your boundaries, whether it is a physical or mental, and this can be an annoying one. And the most, di ba, kung minsan ibig sabihin na, mayroon pa yung boundaries, ibig sabihin this is your sphere of your kingdom. Yun ang kaharian mo. In the sphere of your authority. And someone will going to trespass. Di ba? Meron, uy, ano yun pakialamero to, di ba? The boundaries, may yung mga boundaries na gano'n. At someone then, and forcefully enters. Di ba kung may mga intruders? Diba? So, nakakainis to Tama, mga kapatid? Naka-experience kayo ng ganon? Pangapat, when you are not able to decide, minsan may mga bagay, kung minsan di tayo makapag-decide what you really want when you have many choices. Tama, mga turn between two, hindi lovers. Hard decisions. Which one? Diba? This definitely, kung minsan ay napakahirap nating ma-solve. Maring external force or internal force. Imagine yourself, kung minsan mayroon kayong gustong-gusto nyo yung kulay na yun, di ba? Naisuot. Gustong-gusto yung isuot pero hindi nyo naisuot. Bakit? Hindi, may nagsabing kasi ni Biden, hindi bagay. Naisuot mo na Pero gustong-gusto mo yung kulay na yun. Di ba? Yung kulay at saka yung hindi magkasya. Sige sabihin natin. Pero, di ba? Awanay.
Pag may nagsabing awanay, pero you cannot decide. Ito yung na-decide ng sarili mo. Sarili mong desisyon yun, di ba? Pero, not fitted. So, ito yung mga bagay na sometimes very annoying. And pangalima is, when you did not stand up for something. So frustrated. You know that is right, but you cannot. Tama? Amen. Amen nado. So ito po mga kapatid, may kasabihan dyan, nakasulat ko. And the biggest problem isn't the frustration we're feeling. Our biggest problem becomes when we do not listen to what the frustration is trying to tell us. So, big sabihin, internal yon, tayo po. So, when our hearts are broken by frustration, God will use that pain to teach us. Amen? Faithfulness, brokenness, and perseverance, shaping us into what He wants us to be so that He can use for the glory of God. Amen? So that ang makikita, ang Panginoon sa buhay po natin, makita ng ibang tao is ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo, less of me. Palapan natin ang Panginoon. Okay? So, ang pamagat ng ating pag-aaral ay katanungan. Feeling frustrated in life? Meron ba kayong karamdaman na ganyan? Huwag nyo nang itago. Ang Panginoong Diyos ang nakakalam. So, sasagutin ng Panginoon sa sulat na Apostol Pablo. Doon po sa Philippians chapter 4, verse 10 to 13. Ating babasahin po mga kapatid. I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern of me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it. Verse 11, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. So natutunan na Apostol Pablo na maging kontento sa lahat ng circumstansya. Sulat na Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Nagpapasalamat siya. Sabi niya, rejoicely, greatly rejoice. Okay? And then sa verse 12, I know, natutunan ko na, I know what is to be in need. And I know what is to have in plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Kaya nasabi niya na Apostol Pablo, paborito ng lahat ito. I can do all things. Tayo lahat? I can do all things. Okay, tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, salamat po Panginoon dahil binibigyan niyo na naman kami ng spiritual strength. And not only spiritual strength, physical strength. So that we can overcome frustration in life. Magpakayag kayo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Encourage us through your word, sa sulat na Apostol Pablo. And the power of the Holy Spirit, be it, O Panginoong Diyos Ama. Sa umagang ito, meet every needs in Jesus' name. Amen, amen, amen. So, okay. I can do everything through Him, through Jesus Christ, who gives me strength. Actually, ito po ay kaloob. Okay? Humihina ni Apostol Pablo ng pasalamat dahil sa mga kaloob na hindi pinakita ng mga taga-Pilipos. So, nakita niya ngayon ito na hindi lamang din naman doon tungkol sa financial o na suporta. But, titingnan natin man ito, but why frustration ang ating pag-uusapan dito. Tanong ko na naman ulit. What happens when you encounter an aggravating or other translation is annoyance? Annoying obstacles that you cannot control or change. Medyo mahirap ba? Okay.
what happens kapag kayo ay makaka-encounter ng isang nakakainis na pagsubok? Yung nakakainis na parang, alam niyo na, yung nasubukan niyo na ba yung nakakainis naman ito? Okay? Lahat naman po tayo. Yes, amen. Okay. And oftentimes, ano po ang response po natin? Dahil nakakainis ito. Isang bagay. Prostration. The good news is, of course, the Word of God, every believers don't have to stay on that condition. Huwag tayong manatili doon sa prostration na condition. Amen? Even though the situation may not change, God can change our response. Replacing their aggravating or annoyance with His peace and joy. That's why si Apostol Pablo, natutunan niya ito. One of his goals of our times of frustration is to reveal, ang goal ng ating sulat na ito is to reveal ourselves, to show how loving and kind and faithfulness ang ating pong Panginoong Diyos, na hindi siya nagpapabaya. But we may need to make some changes. Kailangan magbago din tayo to receive fully yung blessing na yon para makontento tayo. Actually, yung I've learned to be content. Makontento po tayo, mga kapatid. So, si sulat na Apostol Pablo, the Apostle gives us hope. May pag-asa to overcome prostration in life. At huwag tayong manatili doon sa prostration. So, he was in a very, very, very challenging situation. Ano po yung kalagayan ng Apostol Pablo? Again? Ano ba yung kalagayan ng Apostol Pablo? Yung sitwasyon niya dito. That beyond his control, ay hindi niya kayang baguhin. E nasa loob siya ng kulungan. Tapos, nasabi niya, I can do all things through Christ who gives me strength. Siya pa yung mag-i-encourage. Eh, dapat nandun siya, lugu-lugu siya doon. Nandun siya sa saan? Kulungan. Eh, hindi naman niya, ang may control ay yung gobyerno na nagpakulong sa kanya. So, God called him to preach the gospel and establish churches. Mag-establish ng church. Eh, nasa kulungan. Paano niya masabi na malaya siya? See? So, sa Apostol Pablo, nakita, found himself in a Roman prison with no indication na siya na ay makakalaya. Dahil kapag ikinlong ka na sa panahunan nila noon, ay diretso kamatayan. Did you know that ang mga unang mga Kristiyano sa panahon ng ating Apostol Pablo, that if you're going to confess that you are Christians between life and death, so, yung kalagayan niya, naghihintay na lang na sintensyahan siya na kamatayan. So, kapag ganun ang narinig nyo, di ba? Ano yun? Life sentence? Ano ba yung tawag doon? Ang penalty? Di, para prostrated na tayo. But he had every reason, mayroon siyang reason na talagang prostrated na siya, but yet, he wrote this amazing passage about the strength. I can do everything through Christ na siyang nabibigay kalakasan. Pambihira to, no? Amen? Samantala, yung mga sinulatan niya ay nasa labas. And daming mga nangihina, prostrated. Siya pa yung nagbigay ng kalakasan. Baliktad yata. Tapos sabi niya, malaya ako. Because dito makita, he found peace in God and gave him in those very difficult circumstances in his life na kahit nandun siya sa pitan sa kulungan, na-experience niya yung contentment sa buhay. See? Sabi niya, whether fed or hungry, sa salat man, kaya kung minsan, mga tanong, sa salat, sa hirap, at di ba? Hindi man nangangako mga lalaki. Oh, sa hirap, sa iyo ang hirap, sa akin ang ginhawa. So, lahat naman po tayo mga kapatid, we all experience momentary prostrations in everyday life. Mayroon pong mga nakakayamot. Umagang-umaga pa lang kapag in-entertain po natin yung mga prostration in life,
masisira po yung araw natin eh. Ay, pagpasok nyo lang sa trabaho, meron na eh. Yung mga, oh, hayo na mas, tapos hindi ka sinagot. At tama, mga kapatid, sa trabaho, lahat, every day, bago kayo umalis sa bahay, yung mga appliance ninyo, mga gadgets natin, iba? Itong wifi na ito, nagbabayad naman ako eh, bakit ano? Tama? Mabuti, malakas ang wifi dito. Diba? Mga gadgets natin, mga house equipments, pag nasira, nag-malfunction, kung anong nag-malfunction, masisira. Diba? Kahit mga masakyan, nagmamalfunction, breaks down. Yung mga makina nga, nag-breakdown. Nasisira. Yung tao pa kaya, nasisiraan ng bait. Nagbe-break, kaya kung minsan nervous, breakdown. But there are also situations in our life, seasons of frustration that last for a long time. Mayroon po talaga ng ganoon. And they can lead us to think where, kung minsan, iniisip natin parang biktima tayo ng sirkumstansya. Tama mga kapatid? Dahil sa paghihinala natin, ang tawag doon ay tamang hinala. So, but that attitude, itong attitude na itong doesn't help us to overcome frustration in the life. Subalit, ang Panginoon Diyos ay makapangyarihan. God is sovereign. He will never change. He has a very vast reserve of everlasting peace. Amen? Napanghawakan po natin. Kumisan yung panghawakan natin, kapag tayo humahawak, alam niyo kapag tayo nakahawak, di ba? Kumisan nangangawit tayo eh. Remember yung ating pinag-usapan that if God holds you, hindi ka malalaglag. Magpahawak tayo sa ating Panginoon Diyos. Amen? Hindi mangangawit ang Panginoon. Hindi ka bibitawan, pero kapag kayo ay nakahawak, minsan, sometimes, you will fall because of your own strength. But if you have the hand of God is upon you, you will never fall because you are in the right hand. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, God is sovereign. Isaiah chapter 14 verse 27 says, "For the Lord of hosts has planned." Plano ng Panginoon. And who can frustrate it? Sino makapagtigil ito? Okay? And as for His stretched out hand, yung kamay ng Panginoon Diyos. Kapag ang kamay ng Panginoon ang kikilos, talagang tapat ang Panginoon. Amen? Sabi niya, who can turn it back? So ito po ay napakalinaw na panghawakan natin at magpahawak tayo sa kamay ng Diyos. Again, let me reiterate po, kapag tayo nagpapahawak tayo sa kamay ng Diyos. Maganda pag holding hands. Again, ulitin ko, holding hands na paganda. Pero pag tayo nagpahawak, alam niyo, pag ang ating mga magulang ay hinahawakan tayo, pag mga bata pa tayo, di ba? Minsan kapag kung ano-ano, naglalaro, di ba? Hawak, pero kapag medyo lumilihis, mahigpit ang hawak. That sometimes God will going to prostrate us kasi kung minsan, yung bata gusto ko, hindi gusto ko, hindi ka pa kumain anak, ha? Di ba? Kaya yung panghawak, mayroong prostration. So pag-aralan natin po mga kapatid, sometimes prostration ay ibibigay din ng Panginoon na mayroon pang tinuturo sa atin. Kasi plano ng Panginoon. And who can turn it back? Okay? So this is a clear statement po na makikita natin ng Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bagay, including your exasperating prostration in life. Situation man na ito mga kapatid. They have not made you a victim. Whatever you're going through, kung man pinagdadaan natin, parte na planong Panginoong Diyos sa buhay po natin. Amen.
Dahil makapangyarihan. At makikita natin, and you can be certain na siya po mga kapatid, He will work it out for our own good. Dahil mabuti ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Frustration. Let me define frustration. Is the feeling of being upset. Subukan nyo ng upset. Or being annoyed. As a result of being unable to change or achieve something. Can you get me? Okay na lang. So, intiendes, hindi ko na kailangan Tagalog. Baka mas lalo, yung malinaw ay mas lalo pang lumabo. Dagdagan mo natin. Frustration is often accompanied by aggression. Alam niyo yung mga frustrated sa buhay, kung minsan sila pa yung agresibo eh. They will attack. They will hurt. Kaya hurt people will hurt people. Agresibo sila eh. Nandun po yung hostility. Nandun yung impulsivity. Impulsive. At doon din yung kung minsan yung defensive mechanism nila, na kung minsan, na kanti mo lang yung, kasi, alam na ba, damdamin yung di ba? Defensive. Nangangatwir na kagad. Kahit hindi mo pa natatay, hindi mo naman alam yung mga bagay, pero defensive na kagad. Guilty. Amen. Malakas ang amen. See? And these emotions can generate their own stress. Nakaka-stress. Kaya kung minsan dahil naiinis kayo, nai-stress. Tama? Nagkaroon tayo ng stress. If you don't deal with them in a healthy manner. So frustration is the feeling of being hindered in what you want to accomplish. Do you want to accomplish? But mayroon pong mga hadlang. At yung hadlang na yon, ito po yung aggravation na tinatawag. Or annoyance, dahil nakakainis. Huwag na kayong maganap kung sino yung nakakainis. Two different forms of prostrations. Una, prostrations that exhaust us. Prostration that yung madedrain kayo, di parang maubusan kayo ng hininga. And this type of aggravation, annoyance, parang it wears us down. Na kung minsan parang di mo maintindihan ang iyong sarili. Na parang gigib up ka na. It might be the ordinary annoyance of our daily life or it could be a chronic frustration in life. Ano ba yung root na ito? At titingnan natin yung ugat. Kasi may pinag-uutan. May pinaghuhugutan. The root of this frustration, it's not caused by external circumstance, but they are just there to trigger you. Ano ba yung nagtitrigger na yun? It actually comes from the inside of everyone's person. Kasi, yung tinatawag na kanina, kanina, forcefully enters into your boundaries. Kasi mayroon po tayong mga kingdom na tinatawag. Ito yung spear po natin, kaharian ko ito. Someone who forcefully enters into your boundaries, whether it's a physical or mental. Kaya kung minsan nagkaroon ng mental, bahala na kayo. Illness. Una is the inability to accept ourselves as God made us. Some people live in a constant state of frustration. Why? Kasi it can be a low-level frustration that results in general dissatisfaction of selves. Kasi hindi ka satisfied palagi. Naghahanap ka lang. It cannot satisfy your level. Kasi may level ka eh. Napamantayan ka. Ngayon, kapag hindi na-satisfy yung level mo, dissatisfied ka. Satisfied. Hindi dissatisfied. So, disaster. Yung stress, may distress na naman yun. So, it could be so aggravating that interferes with lives and makes
interaction, especially, napakahirap sa pakikipagrelasyon. Kasi unawain po natin, mga kapatid, that we are made in the image of God. And ultimately, is the result of dissatisfaction about ourselves. Kaya tingnan mo natin yung ating sarili bago tayo tumingin sa iba. Napag-uusapan namin ng mag-asawa kanina habang ako nagmumuning nagdadrive. Diba? Bago ka tumingin sa iba. Tama? Tingnan mo natin sarili. Okay? Your garden first. Yun sinasabi niya kanina, mayroon siya ng hardin eh. Okay? Yung hardin niya, palaguin mo yung hardin mo, yung garden mo. Bago tumingin sa garden. Maganda yung garden. Tinitingnan mo yung garden ng iba. Dapat, pagandahin mo muna yung garden mo. Palawag. Tama, mga kapatid? Kasi sinabi naman ng Panginoon sa Kristo, bago tayo tumingin sa iba, tingnan mo natin. So, tayo. Prostrated na tayo eh. Tapos titingin ka na naman sa iba, ibabaling mo sa iba. Madadagdagan ng prostration mo. Una, ikaw na nga yun eh. Dagdagan mo pa ng prostration mo sa iba. Ay, dalawa na. Dalawang stage na. Yung boundary mo, nandun ka lang, lumampas ka sa boundary mo na, pumunta ka sa ibang boundary na naman, lumawak yung stress mo. Lumaki yung siwa mo. Ayan na, lumaki pa ang siwa mo. So you are now going to compare yourself to others. Kino-compare mo ngayon yung sarili mo sa iba and come up short with your own eyes. And then you are upset that God did not make them as you desire to be. Kasi gusto mo, kung nilikha siya ng Panginoon na gano'n, bakit siya lang yung talented? Siya lang yung marunong Di ba? Siya lang yung maganda. Bakit? Hindi siya di ka di ba? Di ba? Siya lang yung pogi. Siya lang yung ganda ng katawan niya. Di ba? Kaya kung minsan yung mga nagmo-model dyan, di ba? Selfie ng selfie. Ay, sana all. Frustrated ka na. Sana, bakit ako naging artista? Ayan na nga, nagdadrama ka na nga eh. Mga kapatid, na roots. Okay? Reluctance to deal with the past issues. Na kapag ito hindi na dealt, okay na ganito, okay, yung mga difficult experience when you are in a childhood, di ba? Kapag hindi na deal yun pumapasok. Ito yung mga disastrous errors or judgment. Kaya nga sinasabi ko palagi, what you are today, this is the results of yesterday's of your decisions. Kung ano yung mga decision mo, lamon ka ng lamon noon, ito na ngayon. Ay, masyadong brutal. Gumen. Okay? So, balik na, past issues. Ito yung past sins, kasalanan, that can lead us to prostration. And it seems easier to deny, mas ganda, i-deny natin, or bury, but sometimes, maririkol ito kapag mayroon kang phobia na tinatawag trauma. Okay? So, ini-ignore mo lang yung issues na yon, but if we do not, pag hindi natin ito harapin, they serve as a hindering. Ito yung mga hadlang obstacles, prostration, aggravating annoyance, at nakakainis. Hindi mo malaman nila, hinahanap mo sa iba, ikaw pala tayo pala ang problema. Sa sunod po mga kapatid, a refusal to deal with present ungodly attitudes or habits. Kasi nire-refuse natin ito mga kapatid. As long as a person continues in the pattern of sin, they will not be able to escape prostration in life.
Kasi nandun siya sila sa kasalanan na yon. Hindi sila makaalis-alis. That's why we need a Savior. Jesus. At itong kapag kayo nakakilala, may kayo mananampalataya at kilala natin ang Panginoon si Kristo, mayroon po tayong Savior. Jesus. At nararanasan natin yon. Amen. And we can escape bitterness. We can escape bitterness, resentment, and unforgiving spirit. Always, it is a result in dissatisfaction at nakakainis itong mga kasalanan nito. Kaya kung minsan, nagigilty tayo, kasalanan natin, pero ipinupukol natin yung kasalanan natin sa iba. Para ipakita natin na wala akong kasalanan. But the only way is to admit, tanggapin natin yung kasalanan niyon, repent of our sin, instead of trying to justify, rationalize, nangangatwiran pa tayo. Mali na nga, pero nangangatwiran pa tayo. Tama? Kung minsan yung ating mga anak, minsan, di ba? Nangangatwiran pa. Alam na natin, alam na yun na, di ba? Yung mga, kaya kung minsan, mayroon pong disiplina ang ginagawa ng mga magulang. Anong edad natin ngayon? Huwag nang magsabi, mga kapatid. Pero, di ba, kuminsan yung mga, kung ano po yung ipinagbabawal, yun ang masarap. Yung mga iba nga, nagtatampisaw pa nga eh. Naglulublob pa sa kasalanan. Nagpapakasaya. Ito ang mga kasalanan na ito, mga kapatid. That if we know that this is sin, it is sin. Let us repent. Amen? Pangalawa is, prostration that excites us. Kung kanina, ito yung mga prostration that exhausts us, di ba? It wears us down, na para tayo nauubusan ng hininga, na parang tayo wala nang pag-asa sa buhay. Pero mayroon naman prostration that will encourage us. Kasi kamay ng Diyos. God is the source of this kind of prostration. Ano naman tong prostration that excite us? Kanina, prostration that exhausts us. Ngayon, when the Lord plans something, kung pag ang plano ng Panginoon, ito'y tatapusin niya sa buhay mo, sa buhay natin, bilang kanyang mga anak. Amen? Kaya, magpahawak tayo sa kamay ng Diyos dahil mabuti ang Panginoong Diyos. When the Lord plans something, no one can hinder Him in accomplishing His plan and His purpose for our life. Tingnan natin itong halimbawang ito, Isaiah chapter 14, verse 27. And actually, kung yun lang po nang babasahin natin, ito po ay kwento na naman, okay, ng mga Israelites, kung paano sila nakibaka. Isaiah spoke these words when Assyria, okay, had surrounded Jerusalem. Again, nung nakaraan, pag nag-usapan natin, natupok. Tingnan naman ito, back to the future na naman. Before ang Jerusalem, when Assyria had surrounded Jerusalem, and the people had no hope for survival. But God, anong ginawa ng Panginoon Diyos dito? Ginawa ng Panginoon, nilito niya yung mga kalaban, the enemy of Israel, the Assyrians. At yung plano ng mga kalaban sa isang gabi, nilito niya ito at nagkaroon ng tagumpay. Habang natutulog ang mga Israelite, nakita lang nila, abay, hindi kumilos sa mga Israelite, pero nanalo na sila. Biruin niyo yun? Kung minsan mayroon tayong mga iniisip na, paano ko siya tatalunin, paano siya gawin, pero nag-iisip ka, hindi mo kaya. Kapag kahit matutulog ka, you will sleep in peace. You will rest in, rest in peace, hindi. You will rest and have peace. Amen? Then you will win the battle of annoyance and prostration. Pero dito, mga kapatid, dito ang ginawa ng Panginoon Diyos, God prostrated the plans of Assyrian people in one night. And in the morning, the Israelites, gumising na sila, nadiscover nila that the Assyrian soldiers were completely defeated. Napakasarap yun.
magtiwala ka nga lang. Yun lang po ang magtiwala lang. Tiwala nga eh. Amen? But sometimes, dahil alam na natin yung salita ng Diyos, napakahirap. Hirap tayong magtiwala sa ginagawa ng Panginoong Diyos sa nakaraan. Sa mga nakaraang mabubuting ginawa niya sa atin. Bagkos ang nakikita natin, yung isang bagay na akala natin ay frustration na, no. Kasi may planong Panginoon. God can also frustrate our plans in order to redirect our lives for His own plan and desires. Do you got me, mga kapatid? Sometimes, He put up barriers to hinder us so that we can get into His plan, into His purpose. At other times, He give us the feeling of frustration. Nakala frustrate kasi plano niya, kasi pag ang planong Panginoon, dahil tama ito, di ba, hindi tayo malalagay sa alanganin. Tama. Kasi God is a righteous God. Amen. And we cannot find this. So sometimes it's because akala natin, parang hindi tayo mapakali. Pero pag plano ng Panginoon, pag purpose ng Panginoon, magaganap at magaganap. God's purpose in frustrating us, tingnan natin po mga kapatid, that will excite you to draw us into a deeper relationship with Him. Purpose in frustrating us, to excite you, to excite us, to draw us into a deeper relationship with our Father God. Sometimes we are often so busy that having uninterrupted time alone with the Lord, kasi kung minsan, napakakunti na lang yung pakikipagniig natin sa Kanya. Busy tayo lang. Sa buhay na ito, napaka-busy. Lalo dito sa Japan, napaka-busy. Amen? Time is precious dito. Sa Japan. Biro nyo yung densya nga, pag na-late na lang, di ba? Isang minuto, di ba? Napakano siya. Pag minuto lang, ang dami. Huntunin mo siya, di ba? Na talagang dinadaijin. Kayo kapag mayroon kayong kausap na hindi tumupad sa minuto nga lang kapag kayo nakita, di ba? Time is so precious. God uses an obstacles of sense of restlessness to get our attention. Yun ang tinatawag na frustration. Pinoprostrate tayo dahil yung plano natin, di ba? Sabi nga ng salita ng Diyos, we may plan, andun na kung minsan, but kung plano ng Panginoon, He will frustrate you because there is more. Mas maganda na plano ng Panginoon. That's why He frustrates. And this is one I'm talking about na that will excite you. Frustration na ito. And when this happens, we need to read His Word. We need to hear His Word. Understand kung ano po yung ipapagawa ng Panginoon Diyos sa buhay natin. His purpose is to develop you, to grow you, to develop us into the fullness who created us to be. Because He wants us to be in His likeness na makaniig natin pang-araw-araw. Relationship kasi. It is purifying process na makonform tayo into Christ likeness. So that more of Him, more of Jesus, less of me. Amen? To draw us into a deeper relationship. Hindi nyo ba alam yung minsan yung mga mag-asawa nung una, hindi sila magkamukha. Talaga naman hindi magkamukha. Pero habang tumatagal, iba, yung kanyang dilandamit, parehas na rin. Diba? Pag polka-dot din. Diba? Pag stripe na rin. Hindi ba nyo mapapansin? Unti-unti nang magkahawig. Sayo at gusto mo, sumunod ka. Yung mga di ba? And even, sometimes, di ba, yung lalaki, di ba, alam yung mga pag nanood ng mga lalaki, puros yung mga bakbakan. Pag nanood ang babae, di ba, drama.
madrama. Eh siyempre, dahil gusto niya babae, gusto drama, siya na rin, madrama na rin. So, yung lies niya, magiging like, kasi deeper yung relationship. Ganon din. Kaya kung anong ayaw, di ba? Kasi nakikipagniig tayo sa Diyos na hindi natin nakita. God is a spirit. And we must worship, and we are having a relationship with God na hindi natin nakikita. See? Pero nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon. And will excite you. He will excite you na makaniig. Amen? It will conform into Christ likeness. It draw us into a deeper relationship with Him. Pangalawa, to make us more fit for service. Most of us, kasi like to settle into, sometimes, kasi kapag nandun na tayo sa comfort zone na tinatawag, kung saan, nandun na tayo eh. But sometimes may plano ang Panginoon, pinoprostrate tayo sa ating mga plano. Kaya, di ba, ang Panginoon Diyos ang naglalagay, ang Panginoon Diyos ang nag-aalis. And we may plan, but ang Panginoon Diyos ang nagpapatupad sa ating mga plano sa buhay. So, we get comfortable and open reluctant na kung minsan may babaguhin ng Panginoon sa buhay po natin, kung mga nakakasalamuhan natin, yung natin, may babaguhin ng Panginoon. Minsan, resistant tayo sa change, sa pagbabago. But when the Lord wants to move or redirect us, He may use sense of frustration to start yung proseso. Amen? Para yung kimutsi natin mag-awasiro sa ibang tao naman. So what began as frustration can quickly change to excitement. And as we anticipate what He will do next in our life, kasi i-prepare niya yung buhay natin to make us more fit into His service. So that for His glory ay makita sa buhay natin, more of Jesus, less of me. Palapalan natin ng Panginoon. So feeling prostrated, dalawa lang. Prostration that exhausts you or prostration that will excite you. Whether the source of your prostration is God or exasperating or annoying events in your life, the path of peace is the same kapag tutungo tayo dahil hawak natin yung kapayapaan na yun. First, acknowledge that God loves you. Amen. Mahal tayo ng Panginoon Diyos. And we're going to determine na tayo magtiwala sa salita ng Diyos, sa nababasa natin, napapakinggan natin. At minsan, sa pang-araw-araw na buhay po natin, dapat magiging pong ang tawag doon, aware po tayo na kinakausap na tayo ng Panginoon. Which means depending on, surrendering ourselves, whatever He chooses on your life, kung ano man po ang gusto nais ng Panginoon sa buhay po natin. Dahil ang Panginoon Diyos ay makapangyarihan. And He has all the power who knows you perfectly. Because He created you. He created us. From the most inner of our parents, na bago tayo pinurma ng ating mga magulang, kilala na po tayo. God knows you. And He will always guide you in the right path dahil ang Panginoon Diyos ay makapangyarihan. Siyempre, yung tama ang kanyang plano sa ating buhay. Amen? Prostration is a part of life. Parte ng buhay po natin. Mayroon talaga. People will prostrate us. Events will prostrate us. And even in your circumstances, sa buhay na ito, tayo po ay minsan nabibigo. And even we ourselves, will prostrate.
Sometimes, minsan, kaya minsan hindi natin mauunawaan ang ating salita, tayo pala yung nakakainis. Tama mga kapatid? Na bago tayo tumingin sa iba. Prostration can break your heart. That's why other peoples are broken-hearted. But when your heart is broken, you can thank God because through the pain, through those annoyance, God will reshape you, will change your character, your attitude. He's teaching you patience, depending on Him always, and be loyal to your relationship with your Heavenly Father. Amen? Palapan natin ang Panginoon. And through the pain of prostration, He will shape you in the person He wants you to be. Kasi He is the potter. He is the potter. We are the clay. God is molding us, our attitude, our character, our response, so that you can be used to bless others and bring glory to God. Pagpalain ka ng Panginoon sa umagang ito, and I hope that prostration is a knowledge again, wisdom to us, na binigay ng Panginoon ni Apostol Pablo sa buhay po natin. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Praise God. Glory. Let's come to the throne of grace again at the feet of Jesus and examine our hearts. Let us reflect. Magsalamin po tayo sa salita ng Diyos. Sa mensahe na sinulat na Apostol Pablo, that we are to be content in whatever circumstance in our life. And don't let prostration exhaust you. But this prostration ay gagamitin ng Panginoon to excite us. What are your prostrations in life? Someone that you triggered your circumstances. Is it triggered by God or triggered by past sins? Isuko natin ang ating mga problemang ito, mga kapatid. And since the root of prostration in our life is within us, tayo po, magsalamin po tayo sa ating Panginoon. Hingin natin na sa Panginoon na pakalinisin po tayo. Hingin natin sa ating Panginoon Diyos na itama tayo. There are feelings, there are thoughts, attitudes that would trigger you, trigger your annoyance, trigger your aggravation within yourself, na kung minsan hindi mo kayang patawarin ng iyong sarili. Dahil hindi mo kayang patawarin ng iyong sarili, ibinabaling natin sa ibang tao. And because of this, we are annoyed, prostrated. Amang Diyos, kami po ay lumalapit sa sentro ng biyaya. Hindi namin kayang baguhin ito. Mga frustration sa buhay. And we cannot change circumstances of our lives sometimes, O Panginoon, but nandyan ka. You are good always. A loving Father. Molding us. Molding our attitude. In our relationship, first, itinatama mo, Panginoon, yung pakipagrelasyon namin sa inyo. That's why kami ay nagpapahawak sa iyong kapangyarihan. Hold us. Mold us, O Panginoon, so that we can be a blessing sa buhay ng ibang tao. And we will bring you the glory because you alone, kayo lamang po, Panginoon Diyos Ama, ang mapurihan sa buhay po namin. In Jesus' name. Amen, 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 amen. God bless po mga kapatid.